tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Bumagsak ang isang Apache attack helicopter ng United States Army malapit sa napaka-strategic na Strait of Hormuz. Kinumpirma mismo ni Pangulong Donald Trump na ligtas at walang malubhang pinsala ang dalawang piloto na nakasakay sa naturang sasakyang panghimpapawid. Sa kabila nito, patuloy na nagdudulot ng matinding tensyon ang insidente sa rehiyon na kasalukuyang binabantayan ng buong mundo. Nagsalita si Pangulong Donald Trump sa mga mamamahayag sa John F. Kennedy International Airport sa New York pagkatapos niyang manood ng NBA Finals kahapon. Ayon sa kanya, maayos ang kalagayan ng mga piloto at walang naiulat na nasugatan sa insidente. Nangako rin ng Administrasyong Trump na maglalabas ng opisyal at detalyadong ulat ukol sa pangyayari upang bigyang linaw ang naganap na aksidente sa lalong madaling panahon para sa publiko. Sa kasalukuyan, nananatiling malaking misteryo ang tunay na sanhi ng pagbagsak ng naturang helicopter. Ang balitang ito ay unang iniulat ng kilalang pahayagang New York Times. Ngunit kapansin-pansin na wala pang opisyal na pahayag ang Central Command ng Militar ng Amerika o ang Pentagon hinggil sa mga detalye at sirkumstansya ng aksidenteng ito na naganap malapit sa teritoryo ng bansang Iran na kasalukuyang may tensyon sa rehiyon. Naganap ang pagbagsak ng helicopter sa isang napakahalagang lokasyon. Ang Strait of Hormuz ay isang kritikal na daanan ng mga barko kung saan dumadaloy ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang rutang ito ay nananatiling nasa ilalim ng mahigpit na kontrol at pagbabantay ng bansang Iran. Kaya naman ang anumang hindi inaasahang insidente rito ay mabilis na nagpapataas ng malaking alarma sa pandaigdigang seguridad. Nangyari ang hindi inaasahang insidenteng ito habang ang buong rehiyon ay nakararanas pa rin ng matinding ligalig. Kamakailan lamang ay nagpalitan ng sunod-sunod na mapanirang pag-atake ang Iran at Israel na siyang itinuturing na pinakamalaking banta sa kasalukuyang ipinatutupad na kasunduan sa tigil putukan. Ang marupok na kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa ay tila unti-unti nang naglalaho dahil sa walang humpay na labanan sa buong rehiyon. Mula nang magsimula ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong ika-28 ng Pebrero, lubhang naapektuhan ng kabuuang ekonomiya ng daigdig. Tumaas ng husto ang presyo ng enerhiya at langis sa pandaigdigang merkado at maging ang mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain ay naging mas mahal para sa lahat. Nahihirapan ng mga opisyal na gawing permanenteng kasunduan ang tigil putukan upang mapigil ang krisis. Ang mga Apache attack helicopter ay itinuturing na isa sa pinakamahala at epektibong kagamitang militar ng Amerika sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ginagamit ang mga ito upang ipatupad ang blockade o pagharang sa mga kargamento ng krudong langis ng Iran patungo sa ibang bansa. Layunin ng hakbang na ito nagipitin ang pamahalaan sa Tehran upang pumasok sa isang diplomatikong kasunduan at sumunod sa mga tuntunin ng buong mundo. Bukod sa pagpapatupad ng blockade ng langis, malaki rin ang papel ng mga Apache helicopters sa pagtatanggol ng mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Ginamit din ng mga ito ng United Arab Emirates upang pabagsakin ang mga mapanganib na drone ng Iran noong kasagsagan ng digmaan. Ipinapakita nito na ang presensya ng mga makapangyarihang helicopter na ito ay kritikal sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan at seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng panibagong aksidenteng ito sa Strait of Hormuz, nagpahayag pa rin ng malakas na optimismo si Pangulong Donald Trump hinggil sa takbo ng mga diplomatikong negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Naniniwala si Pangulong Trump na may malaking pagkakataon na magkaroon ng positibong resolusyon ng dalawang bansa upang tuluyang mawakasan ang krisis na patuloy na nagpapahirap sa ekonomiya at pamumuhay ng maraming bansa sa mundo. Ayon sa bagong pahayag ni Pangulong Trump, malaki ang tsansa na makapirma ang magkabilang panig ng isang magandang kasunduan sa loob lamang ng 2 o 3 araw. Gayunpaman, hindi nagbigay ang Pangulo ng anumang partikular na detalye o dahilan kung bakit biglang sumigla ang kanyang pag-asa sa negosasyon na nagdulot naman ng iba't ibang haka-haka sa mga analista at eksperto sa diplomasya na sumusubaybay sa takbo ng usapin. Sinabi pa ni Pangulong Trump na napakalapit na nilang makamit ang isang napakalakas at epektibong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit nagbabala rin siya na kung hindi ito matutuloy, maaari silang maglunsad muli ng malawakang pambobomba sa loob ng ilang linggo na gigiba sa natitirang kakayahan ng Iran. Gayunpaman, binalaan niya na ang ganitong marahas na aksyon ay magiging sanhi ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa rehiyon.
Ipinahayag ni Pangulong Trump ang kanyang personal na pananaw laban sa karahasan at madugong labanan na nagaganap. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang pambobomba, napakaraming inosenteng buhay ang mawawala at walang sinuman ang nagnanais na mangyari ito sa kasalukuyang panahon. Binigyang diin niya na mas pipiliin niya ang mapayapang resolusyon kaysa sa marahas na hakbang na magdudulot lamang ng karagdagang trahedya sa mga mamamayan. Sa likod ng mga negosasyong ito, may mga tagapamagitan na walang pagod na nagtatrabaho upang maayos ang sigalot sa pagitan ng dalawang panig. Ang bansang Pakistan ang nangunguna sa pagsisikap na ito sa loob ng ilang linggo upang mapagtagpo ang interes ng Amerika at Iran. Ngunit hindi naging madali ang kanilang diplomatikong misyon dahil sa magkaibang pananaw at matigas na paninindigan ng dalawang nagtutunggaliang bansa sa rehiyon. Nananatiling matigas ang posisyon ng Estados Unidos at Iran sa mga pangunahing usapin na siyang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa rin maaprubahan ang pinal na kasunduan ng kapayapaan. Ayaw magpatalo ng bawat panig at ang bawat desisyon ay may kaakibat na malaking pampulitikang panganib para sa kani-kanilang pamahalaan na lalong nagpapahaba sa pagdurusa ng mga mamamayan at nagdudulot ng matinding kawalan ng katiyakan sa merkado. Nais ng Estados Unidos na ganap na isuko ng Iran ang lahat ng imbakan nito ng highly enriched uranium. Ang mga mapanganib na material na ito ay pinaniniwala ang nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa matapos ang mga serye ng mapanirang airstrikes ng Amerika noong nakaraang taon sa bansa. Para sa Washington, ang pag-alis ng kakayahang nuklear ng Tehran ang pinakapangunahing kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Sa kabilang banda, mariing tinatanggihan ng Iran ang hiling ng Amerika na isuko ang kanilang uranium ng walang anumang kapalit. Hinihiling ng Tehran ang agarang pag-aalis ng mga parusang pang-ekonomiya o sanctions na lubhang nagpapahirap sa kanilang bansa ngayon. Bukod dito, nais din nilang maibalik ang kanilang mga pondo na kasalukuyang naka-freeze sa iba't ibang dayuhang bangko bago pa man malagdaan ang huling kasunduan. Ang kahilingan ng Iran na ilabas muna ang kanilang mga frozen assets bago lagdaan ang huling kasunduan ay mariing tinanggihan ni Pangulong Donald Trump. Para sa pamahalaang Amerikano, ang mga pondong ito ay magsisilbing huling baraha upang matiyak na tutupad ang pamahalaan ng Iran sa lahat ng kanilang pangako sa ilalim ng kasunduan. Ang hindi pagkakaunawaang ito ang patuloy na nagiging napakalaking balakid sa kapayapaan ngayon. Ang sigalot na ito ay may malalim na implikasyon sa buong mundo, partikular na sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas na lubos na umaasa sa imported na langis mula sa gitnang silangan. Ang anumang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz ay agad na nararamdaman sa ating lokal na merkado sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng gasolina na siyang nagiging sanhi ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain natin. Ipinapakita ng kasalukuyang sitwasyon na ang pansamantalang tigil putukan na ipinatupad noong buwan ng Abril ay hindi sapat upang matiyak ang katatagan sa gitnang silangan. Hanggat walang formal at permanenteng kasunduan na nilalagdaan ang dalawang bansa, ang panganib ng muling pagsiklab ng digmaan ay palaging naroroon at ang bawat insidente tulad ng pagbagsak ng helicopter ay maaaring maging mitsa ng mas malaking gulo sa buong mundo. Sa pagtatapos, ang pagbagsak ng Apache helicopter ay isang malaking paalala sa marupok na kapayapaan sa Strait of Hormuz. Habang nagpapatuloy ang diplomasya sa ilalim ng pamumuno ng bansang Pakistan, umaasa ang buong mundo na mangingibabaw ang mapayapang pag-uusap upang maiwasan ang mas malalang krisis pang-ekonomiya at makatao sa hinaharap. Ako po sa inyong news anchor, patuloy na magbabantay at mag-uulat ng mga balita para sa inyo.